Dito nagmula nga po, dito nagmula ang sunog. Ang hearsay may sinunog pero hindi pa klaro yun, hindi pa kami marinig ng conclusion. Na-interview na ako. Yun dun sila nakatira sa ilalim. Ito yung sa amin. Yung dalawa. Oo, umupa sila sa amin. Pero 2 years na silang hindi nagbabayad sa amin. Tapos nung May nga, kinausap ko sila. Sabi sila, October na lang kasi papaayos yung bahay. Dahil gibana nga. Ibang gibana yung bahay eh. Naligtas pa kayo, Tess? Ha? Wala akong naligtas na. Kariyo bahay na. Ang ginawa namin. Binuwi mo na, alam mo naman 2 taon, hindi ko sila sinigil ng upat. Kuryente nila ako sumasagot. Binyag ng anak nila, pinutang nila kay Joanna. Ano pa gusto nila? Ba't nila sinunod? Mo na lang ulog na kasi alam mo, yan yung binigay sa atin ng Panginoon Diyos, kaya natin yan. According sa mga nakatira doon, sinadya ang pagkakasunog doon na sinadyang iniwang tinaob yung kandila kaya nag-trigger ang apoy. Then umalis yung alleged na suspect na si Alfred. Pero wala silang kuryente na naputulan sila. Wala na silang wala nung ilang buwan na silang walang kuryente kaya nagkakandila sila. Nung nabili namin yung bahay na yun, nandun na sila. Pero kinausap ko sila nung bandang May. Sabi ko, magigiba na yung bahay. Sabi ko, sa October, pwede ba, na natin yung bahay kasi baka madisgrasya kayo. Hindi lang kayo, pati kami. Nagsalita pala sila dun sa kaptabi namin bahay. Kasi best friend nila yun eh. Salita daw nila na susunugin nila yung bahay kapag pulis nila. Kasi nga, walang siya nasamang witness, hindi niya binlater sa barangay. Sabi ko nga sa kanya, dapat nung nagsabi, pumunta ka kagad sa amin at binlater mo. At least for the record, merong pagbabanta, di ba? At napatawag na kagad namin yung tao. Inano ko kayo para bigyan linaw yung allegation nila. Kinabita ko na, supposed to be si Alfred ang hinahanap namin, wala si Alfred. Kaya si Kitty ang na-trace namin kung saan nandun. Kaya pinuntahan namin. Mga relatives niyan. Mga pinsan niya. Yung may-ari ng bahay, pinsan niya. Samahan nyo lang sila. Doon na kayo mag-usap ha? Kasi nagkatabaho siya eh. Nandun siya kung narakad eh. Hindi ka matang manatid. Hindi pa natin lang sila. Basta, itong nyo, labas nyo. Sakay na. Ikaw, sakay ka na rin. Hoy. Doon na kayo mag-usap. Kumama ka na rito. Ano? Yun. Hindi ka lang buntis, talagang gusto kitang tirisin mo. Buti na lang, mabalik pa ako, may natitira pa akong konting takot sa Diyos. May pinakita ka rin masama, Wala mo naman na. kita mo. Bakit naman namin? Hindi niya sinunod. Ba't namin susunodin? Bahay namin din yun. Ba't namin susunodin sa kami titira? Ay, kami nga ayaw namin umalis dun eh. Talaga lang ha. Paano nga magmumula sa amin, wala kami dun. Ay, di mo sabi
ng posporo, nanghiram pa sa akin ng posporo yung kahit na asawa mo. Paano hindi mo alam, wala ka doon? Ano nang size nila eh? Kaya nga wala ka nga doon, nandun ang Si asawa Kite mo. wala doon nung araw na yun. Ang naiwan daw sa bahay si Christian, alias Buknoy, and si Alfred, yung asawa ni Kite. Ito bang sinasabi ng asawa ko na susunod, at sadyang susunodin yung bahay dahil pinapaalis na kayo doon? Pinausap mo kami nun, Oo, diba? Pinausap Pero ko wala kayo. akong sinasabi si ano. Ngayon, nasan si... Kanina po si Ang pangalan nun si Al. Ano po nandito nung nagkakasunog eh. Kasi bibigyan namin siya ng ultimatum. Hanggang bukas, pag hindi siya nagsapas dito, hindi siya pumunta rito sa barangay, hindi siya nakapag-board din sa amin. Tinatawagan mo hindi ko. Talagang papayin mo sa'yo, bablatag namin siya suspect sa assault case ng mga kailangan clear niya yung pangalan niya, di ba? Kailangan clear niya yung pangalan niya. Kung gusto niya, kung wala siyang kasalanan, lumutang siya. Wala pa naman tayong concrete evidence na kasi sabi nila in connivance daw si Kite, since na siya asawa, parang meron daw silang sabuatan. Wala naman akong nakuwang malinaw na na dapat siyang i-detain o i-hold eh. Baka makasuhan kami ng human rights eh. Under investigation pa rin tayo hanggat walang dumarating na formal complaint sa mga biktima. Sa ngayon po, wala pa rin dumarating na formal complaint. So, tinutuloy pa rin namin yung pag-iimbestiga namin at nagkukuha pa kami ng lead kung ito ba ay sinadya o talagang aksidente lang. Bali, 61 families affected. Bali, 37 structures o 37 houses ang naapektuhan kanina. Going pa rin kasi yung yung listing dahil yung ibang families na naapektuhan, nandun pa sa mga relatives nila dahil kagabi nag-start yung sunog. Meron kaming pa-breakfast, lunch at saka dinner hanggang tomorrow. So, bali ngayon, meron pang 6 families na naka-house dun sa daycare ng Barangay 61. Dahil wala silang relatives dito, kaya for the meantime, nandun sila naka-house sa Barangay 91 Daycare Center. Hindi pa namin alam kung paano masisimulan. Tignan mo naman ang nangyari. Hirap siguro makabang. Siguro, paunti-unti. Ayos natin. Wala. Paano nasisimulan niya? Sa ngayon, hindi pa siya napapala ng kaso. Paano namin siya dadapatin? Kasi ang sabi ng tatay niya, marami daw threat sa buhay ni Alfred. Kaya hindi siya nakapagsagwas dito. Meron daw nagsabing ibabaon sa nasunog doon. May sabi, sasalvage, parang ganon. Kaya, ang problema nga ako, sabi nga ng magulang niya, masasagot ko raw ba si Alfred kung pupunta rito? Ang sabi ko siguro, magkita na lang tayo sa isang lugar na hindi rito sa amin. Baka mamaya hindi ko makontrol ng tao eh. Galit ang tao eh. Ayon sa opisyal ng barangay, kapag napatunayan sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection na arson nga ang nangyari, itutuloy ng mga biktima ng sunog ang pagsampa ng kaso laban sa suspect na si Alfred Gonzalez. Susunod, isang lalaki na sagasaan sa nagtahan.